So hello guys, ngayon ay ipapakita ko lang po sa inyo ang den o ang ginawa naming tirahan ng aming mga alaga na mga hayop katulad po nitong ating mga ibon. Ayan po. Ginastusan po talaga natin itong kanilang mga kulungan para maayos po ang kanilang mga breeding at komportable po sila. So by pair nga po palang arrangement natin itong mga ibon para hindi po sila mag-away-away at organize po yung ating kulungan. So dito nga po pala sa loob na ito, sa bahay-bahay pong ito ay puro lang po mga ibon ang nilagay po natin, katulad po ng mga lovebirds at cockatiel natin. Kasi pag nilagyan po natin ng mga manok ay nai-stress po sila at hindi po sila makapangitlog ng maayos, o kaya naman po ay binabasag po nila yung kanilang mga itlog. Kasi super sensitive po nitong mga ibon, kaya ayun po ay sineparate po talaga namin ng kanilang mga bahay. So ang iba nga po nating mga ibon dito ay nag-breed na at nangitlog na po. At yung iba naman po ay still on the process of breeding pa rin po at hindi pa rin po sila nangingitlog at tinatry pa rin po natin. Katulad nga po nitong mga napaitlog na po natin at ayan po yung dalawa ay namisa na po sila. Yan at wala pa po nga silang balahibo, pero itong dalawa po ay hindi pa po namimisa. At dito naman po sa labas ay ang ating mga pakawalang mga alagang manok. Pinapakawalan lang po natin sila dahil meron naman na po tayong bakod at para po mas makagalaw-galaw din sila. So halo-halo na nga po sila dito, katulad po ng ito, meron tayong mga banta, mga kosyamo po, at ayan po yung mga sisiw nila. Meron na po tayong mga naibenta na pagkakitaan natin at ito nga po ay may mga itlog pa na hinihintay po nating mapisa para maibenta na rin po natin. Katulad po yung mga manok na yan, yung mga sisiw po natin yan na inaalagaan at binabantayan. So ayan po yung laman ng pangalawa nating kwarto o pangalawa po nilang bahay kulungan. So dito naman po sa kabila ay meron din po tayong mga ibon po ulit. So nakaseparate din po sila dahil malawak naman po yung space natin, kaya hindi po natin sila pinagsiksikan. So ang mga ibon po natin ito, meron na rin po yung itlog sa kanilang pugadan po, pero hindi po natin sisilipin dahil po baka may stress sila. So dumako naman po tayo dito sa bandang taas po kung nasaan ng ating mga kalapati, mga racing pigeon po natin yan at inilalaban. Dito po sa lugar namin ay kakaunti lang po ang nag-aalaga talaga ng mga kalapate, pero maganda pa rin po dahil meron pa rin naman po kahit papaano. So ito po yung mga fancy pigeon natin na ibenta na po natin yung ibang mga anak nila. So umakyat pa po tayo para mas makita nyo po kung ano pa po yung mga iba nating mga alaga dito sa taas. So yan nga po pala yung alimuko natin, nabili rin po natin yan dito sa katabing bayan lang po namin. So ayan po, 'di ba? Napakaganda po ng pwesto natin dito sa taas dahil napaka maaliwalas po. Yan po yung ating mga kalapate. So ayun nga po, dati nahihirapan po tayong mapadami yung ating mga alagang ibon at mga manok at mga kalapate dahil nga po ay marami pong mga naging hindrance, katulad na lamang po yung mga kulungan, yung mga daga. Pero ngayon po ay kahit papaano ay nakakabenta na po tayo at nakakapag-breed. So yun lamang po, maraming salamat!